Hi guys! It's me, Jonah Winslow Vlogs. Welcome back to my YouTube channel. Ayan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please do like and subscribe and also click the notification bell para updated kayo sa aking bagong i-upload sa aking channel. So ayan guys, update nga pala sa aking interview sa Korean citizenship. So, ayan guys, ayan, nakapasa ako sa Korean citizenship interview ko kahapon and sobrang saya ko guys dahil nga worth it lahat ng aking pagod, konting stress, buyat, ayan, dahil dahil gusto ko talaga makapasa kaya talaga ako na mag-aral ako ng mabuti, so ganon. So, ayan guys, ikikwento ko sa inyo guys kung paano ako nag-aral, nag-direct interview ba daw ako or nag-exam. Kasi may mga nagtanong sa akin sa Facebook. So, ayan guys, naka-screenshot kasi sa akin dito eh. So, babasahin ko yung message niya. Wait lang guys ha. So, dito sabi niya, pa-help paano makapasa, mag-apply na din kasi ako niyan. Sabi, may copy ka ba ng reviewer ng interview, pahingi, sabi niya, ganon. So ang masasabi ko lang is, para makapasa guys is mag-aral talaga. Aralin mo lahat ng Korea, yung law, politics, ganun. Yung basta about sa Korea guys, dapat pag-aralin niyo 'yon. Dahil hindi natin alam kung ano yung lumabas na question. Ayan. So, basta mag-aral ka lang ng mabuti. And then yung isang tanong naman dito guys is, sabi niya, hello be, anong book ang pinag-aralan mo? Natandaan mo pa anong mga tinanong sa'yo? Mamaya po ay ikukwento ko kung ano yung mga tinanong nila sa akin, yung mga natatandaan ko lang guys ha. Unang-una guys, ito nga pala yung ito yung libro. Ito yung pinag-aralan ko guys. Parang 2 beses ko lang ata itong binabasa. Yung mga, yan guys. Kasi kapag nag-apply ka ng Korean citizenship interview sa immigration is, magbibigay sila ng isang libro. Ito yun. Itong libro na to guys. Yun merong guys, mga comics, yung parang comics, mga story, yung ganun. Pero yung iba yung ganito, hindi ko na lang siya binabasa, yung na lang guys, yung mga ganyan, kasi baka ito yung mga lalabas na question. So, ayan guys, pinag-aralan ko talaga. Pero ito lahat, binasa ko naman siya. And, ayan, ito nga yung pinag-aralan ko na libro, ayan. At sabi niya, mamaya ko na yun sabihin yung mga tinanong sa akin guys ha. At sabi naman dito, hi babe, morning. Babe, bigyan mo nga ako ng tips. Anong book yung inaral mo for citizenship? Tsaka Tsaka nag-KIIP ka ba or nag-diary ka na for interview? Sabing ganon. Ito nga yung books na pinag-aralan ko. Yan, ito lang yung pinag-aralan ko na books. Yan, ito yung bigay ng immigration guys. Kapag nag-apply ka ng Korean citizenship, yan, magbibigay sila ng isang libro. Ayan. Hindi po ako nag-KIIP, ayan, nag-direct interview po ako. So, ayan guys, nasagot ko na yung mga tanong nila. So, mamaya ay sabihin ko kung ano yung mga tinanong nila sa akin. So, dito naka-screenshot din kasi. So, yung mga naalala ko lang na question guys ha. Ayan. Ito. 우리나라 동쪽 끝에 있는 바위 섬으로 울릉도 옆에 있으며 옛날에는 우산도로도 벌랬던 이곳이 이름은 무엇입니까? So,
ang sagot niyan guys ay dukdu입니다. Kapag sumasagot kayo guys, dapat may imnida sa huli. Dapat ganun guys ha. Kasi kapag sabihin mo lang na dukdo, ayun, hindi kayo makakaano guys, hindi kayo makakapasa niyan, bagsak agad. Kasi dapat kailangan pag nasagot kayo, dapat may imnida talaga. And ito naman yung susunod guys. Number 2 question. Bali, ito lang yung mga naalala ko yun na question ha. So, tinanong sa akin pala, yung ganun. 대한민국 국민은 열심히 일하여 번 돈으로 생활을 유지하고 돈을 번 만큼 일정한 금액을 세금으로 국가에 납부해야 합니다. 이 의무를 무엇이라고 합니까? So, ang sagot nito is 남세 의무입니다. So, ayan. At dito na, number 3. 국가의 통치 조직과 운영 의뢰를 총하고 국민이 기본권을 보장하는 우리나라 지구의 법은 무엇입니까? Ang sagot naman dito is 헌법입니다. So, ayan. Number 4 na tanong guys. 우리나라의 최고 책임자이자 통수권자이며 5년마다 국민들이 선거에 순촉되며 행주부와 국가를 대표하는 사람은 누구입니까? So, ang tanong dito guys, ang sagot dito guys ay 대통령입니다. 대통령 is president. Ayan. Basta alam nyo yun. 1, 2, 3, 4. So, dito naman, sa next naman tayo. Ayan. Ilan na ba to? 1, 2, 3, 4. Number 5. 한국 전쟁을 멈추게 했던 휴전 협정 당시 남북한은 호전순으로부터 남북으로 각각 20km씩 평로를 배치하지 않기로 했습니다. 그 지역을 무엇이라고 합니까? So, ang sagot naman dito is 대모창지대입니다. So, ayan. And then number 6. 우리나라 최초인 당군이 출생과 건국에 대한 신화는 무엇입니까? ito naman is 당군 신화입니다. So, ayan. 7. Number 8. 조선시대의 장군으로 난청일개의 주자이며 MZ와란 때 구복 모양이 출갑선인 구불선을 이용하여 외교를 물리쳤다. 그 장군은 누구입니까? So, ang sagot naman nito is 이순신 장군입니다. Ayan. Number 8 naman tayo. Ayan, wait lang. Ano sabihin? 8. 8월 15일 일본에게 나라를 빼앗겨 35년간 일본식 민지배를 받다가 식민지배에서 벗어나 해방된 것을 기념하는 국경일에는 무엇입니까? So, ang sagot nito guys is 광복절입니다.
pang ilan na ba yun? Wait lang. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 4. Wait lang. Kalimutan ko na guys. Pang ilan na ba yun ako tanong? Basta guys, yung mga naalala ko lang guys ha, yung anahin ko guys. Dito naman is, 가자 이름이나 다른 사람 이름이 아닌 오직 본인 이름으로만 검용 글을 할 수 있도록 한 제도를 무엇이라고 합니까? Ang sagot nito is 검용실 명지입니다. Ayan. Next naman tayo is 삼국 중 가장 높게 고대 국가 지지를 갖춘 나라지만 화랑두라는 청소년 조직으로 삼국을 통일했습니다. 어느 나라입니까? So, dito naman is 신라입니다. Ayan. Next is 국민이 기본권, 총 모든 국민이 성별, 종교, 체급 등이 외에 차별받지 않을 권리는 무엇입니까? Ito naman is 평등권입니다. Ayan. 또 next is 우리나라의 전통적인 행사로 겨울 동안 먹기 위하여 김치를 한꺼번에 많이 담그는 이를 무엇이라고 합니까? ito naman is 김장입니다. Ayan. Sunod natin na question is, basta yung mga naalala ko lang guys ha. ito. 맨조 선거의 4가지 원칙 중 벤부 성별 학력이 관계없이 모든 배순고원자에게 한 번씩 선거권을 주는 것은 무엇입니까? So, ang sagot naman dito is 평등선거입니다. Ayan. ito. 북한이 소련과 중국의 지원을 받아 남한을 공격함으로 한국 전쟁이 시작한 날은 언제입니까? ito naman is 1950년 6월 25일입니다. Ayan. 행정자원 개발 및 학교 교육 등 관련된 업무를 담당하는 정부부처의 명칭은 무엇입니까? Ang sagot naman dito is 교육부입니다. Ayan. Next, 당군 왕금이 개원전 1333년이 우리나라의 최초의 국가를 세웠습니다. 어느 나라입니까? So, ang sagot naman dito is 고조선입니다. Ayan. 민족 선거의 4가지 원칙 중 나이가 만 80이 되면 누구나 선거권을 가질 수 있는 것은 무엇입니까? ang sagot dito is 보통선거입니다. 선속한 우리나라 교육음악계면 한 명이 소리꾼이 폭차단이 맞춰요 이야기 외출거리를 노래 말멈책을 쓰고 가며 이야기를 풀어내는
콘연이 solud 무엇입니까? So, ang sagot dito is 빤소리입니다. 국가간 외교와 관련된 일을 하는 행정부의 부처는 어디입니까? So, 외교부입니다. Pag narinig mo na yung 외교와, so, ang sagot niyan guys is 외교부입니다. Pero sa iba daw kasi hindi na binabanggit itong wagyu kasi nga pag binanggit na kasi yung wagyu, syempre alam mo na yung kung ano yung sagot, 'di ba? So, 외교부입니다. ito. 남편이나 아내의 형제자매의 아이들 간의 관례를 무엇이라고 합니까? So, ang sagot niyan guys is 사촌입니다. So, ayan. 사촌입니다 ang sagot niyan guys. ito. 한국을 좋아하는 코리아는 어떤 나라에서 열애되었습니까? So, ang sagot niyan is 고려입니다. ito naman. 1948년 7월 17일 대한민국 헌법을 제정하고 공부하는 것은 개념하는 국경에는 무엇입니까? 지원절입니다. 회사에서 일을 하다가 사고로 다치거나 사망한 고객에게 그 폐에 대해 보상해주는 보험은 무엇입니까? So, ang sagot niyan guys is 산재보험입니다. Siguro alam mo na yung yung keywords ko dito is 다쳐거나 basta marinig mo na yun guys, it means yung sagot niyan is 산재보험입니다. Ayan. ito. 우리나라의 초대 첫 번째 대통령은 누구입니까? So, ang sagot nito is 이승만 전 대통령입니다. Ayan. 법률 정책이 헌법과 헌법 전쟁이 비추어하는지 돌리는지를 판단하는 것은 어디입니까? So, pag narinig mo na yung 헌법과 헌법 전쟁, yan yung keywords ko So, ang sagot niyan is 헌법재판소입니다. Ayan. ito, 나라를 상징하는 것을 국가라고 합니까? 우리나라의 국가는 무엇입니까? So, ang sagot nito is 무궁화입니다. Diba, pag nakanta ka ng igukga, ayan, may dun, 무궁화, 무궁화 삼천리. So, diba, yung ganun. Basta, yun lang yung naalala ko na tanong guys. So, basta yung lahat ng tanong sa akin nasa lagpas 20 Kasi nga diba pag gano'n nila, muhashimika, so nasagot kasi ako agad, diba sabi din kasi ng iba pag nasagot ka kaagad, syempre mas parang gaganahan sila magtanong sa'yo. Syempre i-test ka nila kung nag-aral ka ba talaga o hindi. At yun nga guys, isa lang yung hindi ko nasagutan guys. Pero yung isa naman is bali dalawa siya, yung hindi ako sure na tama. Yung isa talaga hindi ko alam yung sagot nun guys kasi hindi ko ni pag-aralan. Yung isa naman is hindi ako sure pero nung tinanan ko yon is yun nga yung binasa ko yung sagot is basta nori, yung ganun. Yung sagot is pansori입니다. So, and isa lang yung hindi ko nasagot. Yung tanong sa akin is 차에서 애기 앉아 basta kapag daw yung bata basta yung upuan ng bata sa sa sasakyan, di ba? Ang tawag nun ata, parang sabi ng asawa ko parang yung nagtanong ako sa asawa ko, sabi niya, basta ganun guys, hindi ko na siya maalala, basta sinabihan ako ng asawa ko na yung sagot is yun nga. Pero, yun nga, hindi ko maalala guys, so, Carseto, basta yung ganun. At tinanong din nila sa akin yung ito, yung yan. So, sinagot ko naman. So, yun nga guys, para may idea kayo guys,
yung ano ko lang guys, yung ginawa ko lang is, yun nga, itong libro nga yung pinag-aralan ko, yung nagbasa-basa ako nito. Yung advice ko lang is, mas, ano kayo guys, mas mag-focus kayo sa listening. Listening talaga kasi. Lalo na kapag tinanong kayo dun sa immigration, lalo na kung hindi mo ano yun, parang, hindi, katulad, yung, hindi mo masyadong marinig yung mga words, yung ganun ba? Kasi yung sa experience ko guys, di ba, dalawa, yung pagpasok mo sa room, ikaw lang mag-isa. Nung unang pagpasok namin sa room, sabi nung naka-ano dun sa labas, yung nagbabantay sa waiting area, ng mga mag-i-interview, sabi, pumasok ka na doon, tapos isama mo yung husband mo, pinasama yung asawa ko sa akin sa loob ng room, tapos tinanong lang yung ID niya, yung ID number niya, yung sa akin naman, and tinanong din sa akin yung birthday ko, ayan, medyo na lilito pa ako nun guys, kasi hindi ko masyado narinig yung tanong kasi sobrang kaba ko talaga nung time na yun guys, sobrang kinakabahan ako, kasi as in, alam ko naman talaga, yung parang, nalilito ako yung ganun, kinabisado ko pa naman yung number ko, diba, number ko sa alien card ko, so, yun nga, yung birthday ko nga, chon ko, bek ko, shibnyon, 1996년 10월 1일입니다. So, ayun nga, parang naano ako, nabubulol ako that time. Kasi nga, sobrang kinakabahan ako. At, yun nga, nung tinanong na yung ID number, kinuha yung ID number ng asawa ko, tapos, tinanong yung number niya, ID number. Pagkatapos nun, guys, ay pinalabas na siya. At next nun, guys, ay, pinaupo nila ako, sabi, 안녕하세요, san ganon, charis. Yung pinaupo nila ako, tapos, dun sa table guys, is my paper. Yun yung babasahin mo na story. Yun. Tapos, ayun nga, pagkatapos nila tinanong sa akin, sa personal interview ko guys, ay nagtanong sa akin yung immigration. Yung tinanong nila sa akin is, ilan ba daw yung anak ko? Sabi ko, 3. Same yung ismida, sabi. Parang, tapos yung babae na sabi, parang nagugulat siya. Parang hindi siya makapiniwala na 3 anak ba? Charis. Sabi, 진짜? Sabi niya, Mangniman 같이 왔어요, sabi niya. Sabi niya kung yung bunso ko lang daw ba yung kasama namin. Kasi nga, nung time kasi na yun, may lagnat yung anak ko nung gabi na yun. Mga 3 days ako nga, walang tulog. Yun nga, natutulog yung anak ko that time sa, sa Yumutya, sa Walker ba? Ay, hindi naman Walker yun. Sa Yumutya, guys. Hindi ko na maalala kung ano yung sa English eh. Pasensya na. Tapos, yun nga. Tapos, sinabi ko, 아니요, 그냥 두 번째 아들도 왔어요. 사bi ko ganun. 어디 있습니다. 어디 있어요? 저기 문 앞에 있어요. 유모차 자고 있어요. sabi ko ganun. Tapos yun nga, yun lang yung tinanong sa akin. At, basa na sa akin yung papel na nasa table. Sabi, basahin ko daw. Just magtatanong. Sasabihin pala nila, yung una is, kapag hindi mo masyadong narinig yung tanong, is, pwede kang magpaulit. Sabihin mo na, 다시 말해주세요, or, 다시 말하십습니다. Tapos, yun nga, yung sabi nila. Pero parang one time ka lang pwede magsabi niyan, guys. Hindi na sila pwedeng umulit. Ayun, ganun. At, kapag hindi mo alam, sabihin mo lang na 잘 모르겠습니다. Pero ako nun guys, kasi nag-search ako ng mga ibang mga Pilipina na naka-experience na interview. Tapos may narinig ako na isang na sabi, pag hindi mo alam yung sagot, wag kang mag-잘 모르겠습니다. Kasi nga, pag sinabi mo yun is, nila is hindi ka nag-aral. Hindi talaga ako nag-잘 모르겠습니다. Yung sinagot ko lang dun sa basta yung sa bata, basta yung baby daw kapag naupo sa
sasakyan, yung ganun, di ba may upuan yun, yung may upuan yun, baby, na yun. Sasakyan, yun, tawag. Basta nakalimutan ko yung sagot na yun. Tapos, yun nga guys, hindi ako nagchalmuriksmida kasi nga, alam ko naman yung sagot. Tapos, yun lang yung isa yung hindi ko nasagot. So, advice ko sa inyo, huwag kayo magchalmuriksmida. Basta, ano lang, yung isagot nyo lang is, hindi lalayo sa sagot talaga guys. Dapat alam mo, yung ganon. Pero mas better talaga mag-aral kayo guys. So, ito na nga guys yung ginawa ko. Ayan. Nanonood ako sa YouTube ng mga experience ng ibang Pinay, yung mga ginagawa nila. Ayan. Yun nga. Tapos, yun nga. More on listening ako kaysa magbasa. Ayan. Pero, guys, ito nga, ipapakita ko sa inyo, guys. Ito yung mga sinusulat ko na hindi ko maalala ba. Hindi ko maalala. Ayan, nagsulat ako, guys. Ayan. Ipapakita ko sa inyo. Ayan, nagsulat ako. Ayan. Ito yung mga sinulat ko na hindi ko maalala. Ayan. Ayan, guys. Ayan. Ayun lang. At yung iba naman guys is, nag-search ako sa Facebook, basta yung mga Korean citizenship interview, yung ganun mga experience ng iba. Tapos, may nakita ako na isang Pilipina na nagpo-post ng mga lumalabas sa immigration, yung mga question. Ayan, nag-screenshot ako, tapos binasa ko talaga yung lahat. Pero napakinggan ko na siya sa YouTube, yung mga tanong na yun. So, ayun nga guys, nakikinig lang ako sa YouTube, so, may mga question, yung posibleng itanong, yung ganun. Nasa YouTube yun. At, tawag nun? Ito yung ginawa ko as in, parang, nagkakapagod talaga is hindi talagang mai-stress ka sa pag-aaral. Alam niyo ba yung ginawa ko guys? Is kapag gabi naman is, kapag tulog na yung mga anak ko, ayan, nag-aaral ako ng mga 2 hours, yung ganun. Kaya, minsan, may madaling araw na ako nakatulog. Minsan naman is kapag makatulog ako ng gabi, gumigising ako ng maaga, or sometimes din is madaling araw, nag-aaral ako ng mga 1 hour, yung ganun. At, kapag umaga naman is, nakikinig ako sa YouTube, yung mga posibleng itanong. And, kahit na maglinis ako ng bahay, nakikinig talaga ako. Parang ginawa ko na siyang music. So, habang nagwalis, nakikinig, gaya ng, maghugas ng pinggan, magsampay ng mga damit, ng mga labahan, nakikinig ako, yung ganun. Habang naglilinis ng CR, nakikinig pa din ako. Habang naliligo, nakikinig pa din ako. Ay, as in talaga guys, kasi gusto ko talaga makapasa sa interview. So, ayun nga guys. Sa mga may nagsabi sa akin na, paano yan? Hindi naman ako fluent mag-Korean. Baka hindi ako makapasa. Ang masasabi ko lang guys, ako din hindi ako fluent. Pero, yun nga lang, mag-aral ka lang. Ayan. Mag-aral ka at basta yung mga ganun guys, yung mga ginawa, yun lang yung ginawa ko. Inaantok na ako guys, ang oras. Kasi nga pag umaga busy kasi ako, hindi na ako makapag-video. Parang wala akong time sa umaga. Kasi nga may maliit pa ako na anak. So, kasi may nag-message sa akin si ate. Ito na lang i-mention yung name niya. Sabi niya, "Hi, B, kailan daw ba ako mag-upload? Naghihintay daw siya." So, ayun nga guys. So, today is my birthday. Kaya ngayon lang ako nakapag-video. So, ayun nga, ang lakas ng hangin sa labas. So, ayun nga guys, more on listening. Mas mabuting makinig lang kayo sa YouTube. Ayan. Kahit ano yung ginagawa nyo, makinig kayo. Ayan. Yung ganun. Hindi naman, yung iba daw, kailangan daw i-uninstall yung Facebook. Hindi naman, ako hindi ako nag-uninstall eh. Nasa sayo talaga guys, kung gusto mong mag-aral. Dapat ikaw yung mag-discipline sa sarili mo. Kasi sa akin, yung minsan naka-open ako ng Facebook, pagbukas ako ng Facebook, mga
ilang minutes lang or kaya 1 hour, yung ganun. Nag-ano talaga ako, nag-discipline talaga sa sarili ko kasi nga gusto ko talagang magkapasa. Siyempre naman guys, sayang yung effort kapag hindi ka nakapasa. Diba? Sayang yung bayad. 300,000 won. Tapos, yung effort pa ng asawa mo, syempre dapat ma-appreciate mo yun. Kasi nga, hindi lahat ng asawa ganun, di ba? So, yun nga guys. Sobrang saya ko na nakapasa ako. So, iniisip ko dati is, kung kaya ng iba, syempre kaya ko din yung ganun. Para maano mo yung sarili mo. Parang maano ka ba na, mag-aral ako, yung ganun. Parang mas ano talaga na mag-aral ka. Kasi yung iba kaya nga nila, 'di ba? Nakapasa sila. So, dapat kayanin mo din. Ayan. And then, ang tawag nun? Basta, loading ako guys. Naantok ako. Basta yun lang yung ginagawa ko guys. Ayan, nakikinig sa YouTube. Ayan, nagbabasa din ako nito. Ayan. Pero okay lang din naman magbasa nito guys. Kasi nandito din yung mga, kasi yung nakikinig ako sa YouTube, nandito rin yung mga ibang question, yung ganun. Pero yung iba, bumibili pa ng mga questionnaire book para sa Korean citizen. May nagbinta kasi na isang Pinay nun. So ako hindi ako bumili ng questionnaire book. So nakikinig lang talaga ako sa YouTube, yung ganun. So, ayun, sa mga takot mag-apply kasi nga hindi sila fluent mag-Korean, ayan, masasabi ko lang guys is huwag kayong matakot. Ayan, basta mag-aral lang kayo. Isipin nyo lang na kung kaya ng iba, dapat kayanan nyo rin. Ako nga, ganun din yung isip ko dati, di ba? Nag-aaral pa ako. Self-study lang ako. At hindi ako nag-KIIP, ayan. Kasi kapag KIIP kasi is, ang tagal, hanggang level 5 yun ilang years pa matatapos. So, ayun na, nakapag-desisyon na ako na mag-indirect interview. Unang-una talaga, yung asawa ko talaga nagsabi sa akin na, sabi niya, gusto mo mag-Korean citizen, mag-Korean citizen na daw ako, mag-apply, sabi niya. Kaya nung time na umuwi kami ng March, kumuha ako ng NBI. Ano mo ba yun guys? Nung kumuha ako ng NBI, dun sa Ormoc, kasi nga taga Leyte ako. Kumuha ako ng NBI dun sa Ormoc Mall sa Ormoc, sa Robinson, basta. Hindi ko na mabanggit. Kumuha ako dun. Alam nyo ba guys, nakapila pa ako nun. Parang kinakabahan ako kasi nga kailangan pala yun mag-appointment ka dun, kailangan mag-sign sa online, yung ganun. Kaya nag-sign ako, nag-online ako, yung ganun. Nag-wait, hintay pa ako, nagpila pa ako, yung ganun. Tapos, alam nyo ba, nung nakuha ko na yung papel, yung NBI paper ko, tapos bumaba kami nun kasi nga may mag-inasal dun, kumain kami. Yung time na yun is gusto ko mag-picture or mag-video kasi ganun talaga ako guys, gusto ko may memories, yung ganun. Para may titingnan ako ba. Noong time na gusto ko nang mag-picture at mag-video, naalala ko yung cellphone ko, wala na. So, sinabi ko sa asawa ko, saan na yung phone ko? Hindi mo ba nakikita yung phone ko? Tapos hindi na ako mapalagay nun guys, kasi nga, yung phone ko na yun is iPhone. Siyempre mahal yun eh. At natatakot na kinakabahan ako baka nawala na ba. So, that time is bumalik ako sa taas ng kinuhanan ko ng papel. As in, tinitingnan ko talaga yung nilalakaran ko guys, baka nahulog lang o ganun. Yun. Tinitingnan ko talaga, kinakabahan ako. Siyempre, nagdasal din ako na sana hindi nawala yung cellphone ko. Siyempre nga, mahal yun eh. Buti na lang, naisipan kong magtanong sa counter, buti na lang mababait sila guys. Sabi ko, ate, wala ba yun na, tagal na, ate, may naiwan ba na cellphone dito? Sabi. Buti na lang guys, is, yung counter na, yung pinakausap ko na yun is mababait sila. Sabi, yes ma'am, nandito po, may cellphone po na naiwan. Sabi, ganun. Sabi ko naman, tama, akin po yan. Sabi. Tapos yung asawa ko naman guys, kasi nga, masaya siya dahil nakita yung cellphone ko. Ayan, bumili siya ng
maiinom yung shake ba, yung ganun. Ang mahal pa naman isa, 300. Ba't ganun mahal na sa Pinas, no? 300 isa. So, okay lang naman kasi, yun nga, mababait nga sila. Thankful nga kami kasi nabalik yung phone ko. So, ayun. Yung pinagdaan, tapos kumuha ko ng barangay clearance sa amin. Ay, naku po, nahirapan. Sabi nung doon, sabi, ay, magpaalam ka muna sa barangay, yung barangay captain, yung gano'n. Kasi nga daw, nung dati daw, may kumuha daw na barangay clearance sa kanya. Tapos, hindi na nakatira dun sa barangay namin. Is nagalit daw yung kapitan namin, guys. Kaya, ayun, dapat magpaalam daw muna sa kapitan. Buti na lang, mabait yung barangay captain namin. Tapos, binigyan ako. So, may gano'n na pala yun, no? Buti na at yung kaibigan naman ni Papa, kahit malapit lang, really na-appreciate ko kasi pinasakay niya ako sa motor niya. Kaming dalawa ni Papa, malapit lang, pwede naman lakarin yun. So, ayan, thank you. Nagpapasalamat ako kay Kuya and kay Papa. And syempre sa barangay captain namin, nagpapasalamat ako kung hindi ako binigyan nila ng barangay clearance, paano na ako? Hindi ako makakapag-apply ng Korean citizen interview. At ito pa, yung NBI ko. Dinala ko dito sa kasi dinala ko sa Korea, hindi pa siya naka-apostol. Nag-ano pa kami ng asawa ko noon kasi nagalit pa ako sa kanya noon kasi sabi ko sa kanya kahit kailangan mag-apostol ng NBI. Sabi niya, dito na lang daw. Buti na lang is may nag-search siya guys na ganon, tawag nun. Nag-search siya kung sino pwedeng gumawa ng apostol ng mga papers sa NBI, yung ganun. Buti lang na niya guys. Kaya, dito na lang sa Korea namin pinagawa yung NBI apostol ko. Tapos, nagbayad na lang siya ng pera. So, ayun. Ayun guys. Yun lang yun. Nagpapasalamat talaga ako. Siyempre, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nga, ginabayan niya ako at pinapakinggan niya yung mga dasal ko. And, thank you Lord talaga. So, ayan. Kaya gusto kong mag-Korean citizen kasi nga nakakapagod na pabalik-balik sa immigration mag-extend yung ganun, napapagod na. Kaya gusto ko at gusto ko rin makapunta ng ibang lugar, yung ganun. Kaya sabi ng asawa ko is may gift siya sa akin pag nakapasa ako. So, secret lang muna guys. Yung gift niya sa akin, basta ayun, excited na ako sa O-taking para matanggap yung at syempre yung ID ko, tsaka yung passport, ayan. So, ayan lang guys. So, basta yun lang guys. Ayan, mag-aral lang kayo, ayan, wag kayong matakot mag-apply, ayan. Kaya nyo yan. Kung kaya nga ng iba, kaya nyo din. At alam nyo ba guys, kapag nakikinig ako sa YouTube, binabasa ko talaga yung mga ibang comments, yung ganun. So, nagpapasalamat sila kasi nga daw nakapasa sila, yung ganun. Sabi nila, doon yung, sunsig님 잘 듣고, 합격 했습니다. 합격 받았습니다. Sabi ganun. So, mapas na isip ko yun is sana all talaga guys, yung ganun. So ayan nga guys, nagsikap nga talaga ako para makapasa ako. At nung time na umaga na yun guys, story ko lang nung time na yun umaga, diba pagkatapos ng interview, diba ngayon ka na interview, pagkabukas is mag-message sa'yo yung immigration sa kakao mo. So, nakita ko yung iba is mga 9:30, nag-message na sa kanila. Isa akin, 9:30 or 9:40, yung ganon. So, grabe nung gabing yun, guys. Anong oras na ako nakatulog? Madaling araw na. Kasi nga, iniisip ko yung kung makakapasa ba ako o hindi. So, yung ganon. Hindi ako nakatulog nun ng maaga. Yun nga, nung umaga na yun, mga 9:40, basta, yung ganun, mga 9:45, ata yun. Ayan, tumunog na yung phone ko. Sabi, kakao. Tumunog na yung phone ko, guys. So, ayan, hindi ko pa siya binuksan agad kasi nga,
kinakabahan ako kung kapasa ba ako hindi. So, at nung time na yun, tumawag din yung asawa ko kasi yung asawa ko nga is nasa labas siya, maaga siyang umalis pag umaga. Kasi pumunta siya sa palengke, bumibili ng mga kakailanganin na lulutuin sa restaurant, yung ganun. Tapos yun nga, tumawag siya sa akin. Gusto ko nga siya i-prank eh. Tumawag siya, i-prank ko siya. Pinaprank ko siya, sabi ko. Sabi niya, mahal, Munji, wasayo, yung sabi. May nag-message na ba sa'yo? May nag-message na ba sa'yo? Sabi ko. Oo, merong nag-message, sabi niya. Nakapasa ka ba? Sabi ko, ay, paano hindi ako nakapasa? Anong gagawin ko? Sabi nga, gano'n po. Yung parang nalulungkot yung boses ko ba? Tapos sabi niya, ay, parang ayaw niya maniwala guys kasi nga, as in, kahapon pa lang is, yung interview ko pa lang is, sabi niya, 100% siya na, sure siya na makakapasa ako, yung gano'n. Tapos yung sinabi ko yung gano'n, parang hindi siya naniniwala. Tapos sabi niya, sige, tatawagan ko, bakit hindi ka nila pinasa? Yung gano'n parang, sobrang tawa ko nun. Tatawagan ko sila, bakit hindi ka nila pinasa? Yung gano'n. Tapos, nung dumating na siya sa bahay, hindi ko talaga sinabi guys na nakapasa ako as in. Tapos dumating na siya sa bahay, sabi niya, tinignan niya agad yung phone ko. Sabi, tinignan niya. Wow, tsukay, habyo ka ne. Sabi ganun. Habyo kitsana, we. Ko jumari. Sabi ganun. Nakabasa ka naman, bakit hindi mo sinabi agad sa akin, ganun. Tapos, tatawagan ko sana yun sila eh. Bakit hindi ka nila pinasa? Sobrang tawa ko nun. Naka-record yun, tapos, kaya lang nakamute guys, walang sound, kaya sayang. So, ayun, sobrang saya ko yung time na yun. So, ayun guys, mahaba na ata itong video ko. So, ayun, pasensya na medyo ako guys na bubulol sa aking mga sinabi. Ayan, kasi Bisaya man ang good ko eh. So, ayan, sana nakatulong ang video na ito. At yun nga, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe ng aking channel, please do like and subscribe and click the notification bell para updated kayo sa aking mga i-upload na video. So, ayun, maraming salamat. Bye!